Nakakatawa kasi ang ganda ng resulta ng Pilipinas Got Talent. Actually, si Marcelito Pomoy, isa ko po nakakalaban palagi sa Doble Cara before. Sa mga competition, so dati before. Siya po yung taga Cavite. Palagi ko nagalaban sa sa Batangas. Pero nagkataon, bilang yung swerte niya nasa television pala, siya ang tinanghal ngayong PGT Grand Winner. Oo, tama, nakakatawa. Mahusay naman kasi yung bata na yan. Lalaki po talaga yun sa totoo personal. Pero ako po, bakla po talaga ako. Ayan ang kasuotan ko. Kasi Marcelito, di nagsuot ng babae yun. Lalaki lang talaga. Eh ako kasi bakla kaya itong sinuot ko. Kalahati lalaki, kalahati babae. Di ba? Kasi bago ako naging bakla, naging lalaki rin talaga ako. Nakatira din po ako ng babae sa madaling salita. Oo nga, nakatira ako ng babae. Unang tira ko nga, sama ng karanasan ko. Kasi pagpasok kong ganyan, ang init pala sa loob. Oo, paghugot ko nga, nagpagtos yung ulo ng akin eh. Sinilip ko yung pepe, tayo na may kalguro sa loob. Pinasaka ko ng mangga ng saging paglabas na hinog. Oo, totoo yan! Pero pasensya yan ng mga babae, ganyan mga bagay-bagay na nababanggit ko ha. Kasi may mga babae part pag nakakalit ng mga ari na lalaki sabihin, yak, yak, yak. Pero pag uwi sa bahay, yes! Yes! Sagat mo pa! Diyan ka na tumira! Ganyan kayo mga babae, di ba kuya? Oo. Kaya magmula noon, umiwas na ako sa mga babae. Kasi nung nandun kami sa kwarto, one time nagubad siyang ganyan, nag-iba yung amoy ng paligid, ang baho. Hindi ko malaman kung may tanggit ba o pag-uumbay na amoy ko. Parang may patis sa loob, gano'n. Tama-tama may dala akong mangga, sinausaw ko nga. Masarap yun! Oo, totoo naman! Magpalak na kaniwala ko ba mga baby niyo? Mababalik kayo! Yeah! Talaga, mabango yan? Sige nga, umakyat dito lang sa amin mabango ang pepe niya. Dumkit ng konti, ipaamoy sa lahat. Sige, mami, try natin sa inyo. Bebilo lang, mami, ha? Yan, kinukwento ko yung mga karanasan ko. Kaya that time, sabi kong ganyan, hindi na ako maghahanap ng babae. Oo, kasi parang di naman parang nagkaroon ako ng phobia. Kasi nung pagkatira kong ganyan, nagkasakit ako. Nilaglat ako, 40 degrees Celsius, munti na ang convulsion yan. Ang ginawa ko, bumili ako ng By Jessie. Yung kalahati, ininom ko. Yung kalahati, binalikan ko yung Pepe, binasa ko yung By Jessie. Pak! Nagsalta yung Pepe, sabi, ingat! Gumanon. Nandun pala si John Lloyd sa loob. Katikit si siya ina magdaya. Oo. So magmula ka umiwas ako sa mga babae. Sabi ko kaya siguro mas enjoy ako. Halimbawa, kapareho kong sex ang mamahalin ko. Nagkaroon ako ng pag-ibig sa lalaki. Siguro mga 12 years old ako, ganyan. Ang gwapo-gwapo, oo. Gwapo nga talaga, gwapo siya. Tapos yun nga lang, may mga mas napagkarnas ako sa mga batang lalaki kasi nga lahat hinihingi, nagdidiman ang kung ano-ano. Nangihingi ng PSP, ang kapal ng mukha sa matang pag ginawa ko may ari, pang break game lang naman. Oo, kaya iniwasan ko yung gano'n. Dumating sa kung naging 18 years old ako, naghanap pa rin ako ng mga lalaki. Sabi ko siguro, mas okay na yung mga magaganda ang katawan, guwapo. Ito na, chinek-in ko na. Social pa ako sa Sogo Hotel. Oo, tumuwad akong ganyan, oh. Eh, syempre, pag tuwad kong ganyan, hinantay ko mga 5 minutes ako nakatuwad, walang pumapasok. Sinubukan kong buksan yung ilaw, pagbukas ko siya rin pala nakatuwa. Tinila ko ng bongga-bongga, oh. Kinabukasan, naging senior hair cutter sa Harry Reyes Institute, oh. Kaya may mga lalaki kasi ngayon nakakala mo gwapo, yung pala gwapo rin ang hana. Totoo yan, tama, di ba? Kaya kayo mga bayo, huwag kayo mag-peke. Oo, pagkalaro ka lang kayo ng mga yan, Diyos. Pero anyway, kaya sabi ko yan, napapaisip ako, sabi ko yan, siguro mas magandang maganap ako na lalaki na simple lang, yung may trabaho, simple mamamayan. So, naghanap ako na una ko naging boyfriend, tricycle driver. Seryoso, naka 1 year kami, oo. Oo nga, tricycle driver! Oo nga, pag inuubaran ko nga siya, alam mo, tricycle driver, kasi may tattoo siya nakalagay dito. Nakalagay, barya lang po sa umaga, talaga. Tapos habang ginaganyan ko siya, akin niya ganyan, gusto niya magalang brum, brum, brum. Kinakailangan iikot mo lang ganyan yung kanya. Tapos hindi pantay yung itlog niya kasi kaka-brum, brum, brum, kakagano. Oo, tapos pag malapit na lumabas, iba lumalabas sa kanya. Tuti oil, oo. Muntik na akong malaso ng puta, kaya iniwan ko yung hayop na yun eh. Kaya kayo, huwag kayo hujawan ng mga tricycle driver, siguro din hindi naman. After nun,
relationship, 2 years naman kami, isang construction worker. Oo. Yung gumagawa ng mga abidalan sa likod ng SM San Lazaro, gano'n, naging boyfriend ko yun. Pakakainin mo lang, painumin mo na, tapos hindi ka gagastos kayo na agad. Yun nga lang, pag nalalasing, ang lakas mag-trip. Pinapakita ko sa tutok ng ginagawa niya, tapos pinapatuwad niya akong ganyan. Mayamay pinapasok sa likod ko, ang sakit-sakit, ang laki-laki, patingin ko, PVC pipe. Sabi ko, palagay mo sa pet ko, alulot. Sira urong hayop yan. Paglakad ko nga, ganyan eh. Kasi namuo yung semento sa loob. Oo, pagkatapos na iniwala yung Oliver, naka 2 years kami noon. After that, nakaroon ako ng panibagong lalaki, 3 years naman kami nito. Isang simpleng nagtitinda ng taho, Sino mag-aakala ng bakla, may ilaw sa nagtitinda ng taho. Gwapo yun, Oo nga, kamukha mo, kuya. Oo nga, nakakatuwa yun. Every morning, nasa bahay namin yan, pinapainom kami ng taho, libre lang. Oo nga. Gusto mo, kamukha mo yung isa. Ito na nakakaloka. Pag may ginagawa kaming kalokohan, di ba? Gumagawa siya ng eksena, alam mo na kagad ng na nagtitinda ng taho yung kaka-sex mo kasi ginagamit ang lubricant arnibal mismo. Ang lagkit sa puwet. Tapos habang tinitira niya ako, ayan na, malapit na bilang sisigaw ang takbo. Gumagano. Tapos iba lumalabas sa kanya, sago-sago. Pagugot niya nga sa akin, may sumama lang ka. Sabi ko kasi special ka. Sino ba ito lalaki nitong hayop?